Welcome to KMBA Mobile Application Manual. For our key topics. Overview of KMBA. How to download mobile application. Login and registration. Home page. Chat page. Basic Life Insurance Plan application. Basic Life Insurance Plan summary. Claim application. Mobile application account profile. Overview of KMBA. Kasagani KA Mutual Benefit Association Incorporated offers affordable insurance products and services to impoverished women and their families. Formed in 2006, KMBA is part of the Kasagani KA synergizing organizations, along with other key entities. They serve primary members who are client beneficiaries and staff of KSO organizations and offer associate membership to those from partner microfinance organizations. As of December 2022, KMBA had nearly 50,000 primary members and about 10,000 associate members. KMBA's inception is linked to its cooperation with Kasagani KA Development Center Incorporated, KDCI, and their microinsurance program. Initial funding came from a grant by KDCI, allowing KMBA to introduce the Kuya June Scholarship Program for members' children. Registered with the Securities and Exchange Commission in June 2006 and licensed by the Insurance Commission in April 2007. KMBA operates as a non-stock, not-for-profit organization. KMBA Vision and Mission. KMBA envisions a self-reliant and self-sustaining mutual benefit association that actively and appropriately responds to financial risk management needs of poor Filipino families. Toward this end, it offers microinsurance products and services that provide immediate financial assistance in times of dire needs. In addition to its basic life insurance, KMBA makes available microinsurance packages that can broaden the safety net of the poor. It engages in advocacy and networking activities that seek to render further support to its members. Moreover, it continually seeks to develop cost-effective mechanisms for delivering microinsurance to the poor. How to download mobile app. Buksan ang inyong Android device at pumunta sa Google Play Store. Kapag nabuksan na ang Google Play Store sa iyong device, sa search box, ilagay ang KMBA. Pagkatapos mong ma-search ang KMBA sa Google Play Store, i-click ang Install para maidagdag ang app sa iyong device. Para naman sa login and registration. Sa sandaling na-download na ang app sa mobile device, maaari nang buksan ang app at kayo ay mapupunta sa homepage. Upang ma-access ang buong nilalaman ng app, kailangang pindutin ang login button. Pagkatapos na pindutin ang login button mula sa homepage, ay iredirekta ka sa login page. Kailangang maglagay ng aktibong numero ng inyong mobile phone. Kung ikaw ay hindi pa nakarehistro sa mobile app, ang pagpindot ng Continue ay magdadala sa iyo sa registration page. Maglagay ng iyong password at kumpirmahin ito bago magpatuloy. Pagkatapos maglagay ng login credentials, mag-input ng iyong detalye bilang bahagi ng registration process. Mag-scroll pababa para makita ang iba pang bahagi ng proseso ng pagpaparehistro. Kung ikaw ay may blip product na sa KMBA, ilagay ang iyong ID number dito upang agad makilala ng aming system at may ugnay sa iyong app account. Kung bagong miyembro, ay iskap ang field na ito. Kailangang pindutin ang Open Legal Documents bago magpatuloy upang kumpirmahin ang mga tuntunin at kondisyon ng KMBA at ang kanilang privacy policy. Kapag lahat ng mga patlang ay tapos na,
Pindutin ang register upang tapusin ang pagrehistro. Kung ikaw ay nakarehistro na sa mobile app, ang pagpindot sa continue ay magpapakita ng input field para sa password. Pindutin ang login button para magpatuloy. Kung nakalimutan ang password, maaaring pindutin ang reset password at ilagay ang isang aktibong email address na tatanggap ng mensahe para sa pagpapalit ng password. Mga makikita sa homepage. Pagkatapos mag-login, ikaw ay babalik sa homepage. Ang pagpindot sa mga button na inyong nakikita ay magre-redirekta sa iyo sa iba't ibang mga pahina ng aplikasyon. Maaaring pindutin ang news and announcement upang makita ang karagdagang mga detalye. O maaari ring mag-scroll mula kaliwa patungo sa kanan at pabalik para makita ang iba pang mga post. Narito ang isang halimbawa ng post na makikita pagkatapos na pindutin ang news and announcement box. Ikaw ay maaaring mag-like sa mga post ng KMBA. Paano gamitin ang chat page? Ang pagpindot sa chat button ay magpupunta sa iyo sa KMBA chat support. Pindutin ang KMBA chat support container upang buksan ang chat. Ang mga nakaraang chat sa KMBA chat support ay makikita dito. Ikaw at ang KMBA admin ay maaaring magpalitan ng chat. Maaari din magpadala ng mga larawan at dokumento dito. Paraan ng pagsali sa KMBA gamit ang Basic Life Insurance Plan application. Ang pagpindot sa apply button ay magpupunta sa iyo o sa aplikante sa pahina ng KMBA Blip application. Ikaw o aplikante ay maaari ring pindutin ang gitnang icon upang mapunta sa pahina ng KMBA Blip application. Kung ikaw ay mayroon ng identification number sa KMBA, magkakaroon ng isang summary box ng Blip plan na makikita dito. Sa mga nagnanais mag-apply para sa Blip, kinakailangang pindutin ang button na Add Plan upang magpatuloy sa Blip application form. Ang aplikante ay dapat pindutin ang Blip upang magpatuloy sa Blip application form. Ito ay ang unang pahina ng Blip application form, kung saan ang mga detalye ng aplikante ay kinakailangang punan. I-scroll pababa para makita ang natitirang bahagi ng unang pahina. Pindutin ang Continue upang magpatuloy sa ikalawang pahina. Sa ikalawang pahina, kung ang marital status ng aplikante ay kasal, kailangan nilang punan ang mga detalye ng kanilang asawa bago magpatuloy. Mag-scroll pababa upang makita ang natitirang bahagi ng ikalawang pahina, para sa detalye ng mga legal dependents at designated beneficiaries. Kung ang marital status ng aplikante ay hindi kasal, sila ay magpapatuloy sa pagsusumite ng mga detalye ng kanilang legal dependents. Mag-scroll pababa upang punan ang mga detalye ng kanilang mga itatalagang makakatanggap ng mga benepisyo. Ang aplikante ay dapat maglagay ng hindi bababa sa isang benepisyaryo upang makapagpatuloy sa ikatlong pahina. Pindutin ang Continue para magpatuloy sa ikatlong pahina. Ang aplikante ay kailangang mag-selfie picture o mag-upload ng isang selfie picture mula sa iyong phone gallery. Ang mga kinakailangang dokumento ng KMBA ay makikita sa attachments. Kailangang handa din na mag-upload ng picture ng kanilang pinakabagong government-issued ID ang aplikante. Pindutin ang Click Here to sign. Magpirma gamit ang iyong daliri. Ang e-signature na inilagay dito ay dapat pareho sa pirmang makikita sa isinumiteng government-issued ID.
Pindutin ang Finish upang isumite ang Blip application form. Ang aplikante ay kailangang maghintay na aprobahan ng KMBA admin ang kanilang aplikasyon. Kapag isinumite na ang aplikasyon, bumalik sa pahina ng KMBA Plan, dito ay makikita ang Blip Plan Summary box. Ang pagpindot sa Blip Plan Summary box ay magpupunta sa iyo o sa aplikante patungo sa isang mas detalyadong pahina tungkol sa kanilang Blip Plan. Ito ay isang halimbawa ng inaprobahang Blip Plan kung saan ipinapakita ang iba pang mga detalye ng miyembro o aplikante. Ano-ano ang mga nilalaman ng Blip Plan Summary? I-click ang Pay Online para magbayad ng kontribusyon at iba pang bayarin. I-fill up ang payment details at halaga ng babayaran, at pumili kung anong payment channel ang gagamitin. Makikita ang halaga ng iyong babayaran kasama ang transaction fee. Pindutin lamang kung anong gagamiting payment channel. Kung GCash ang gagamitin ay fill up ang iyong GCash number, at i-click ang Next. Ilagay ang iyong 6 na digit PIN, OTP, i-click ang Next. Ang kabuuang halaga ng iyong binayaran, ay mababawas sa halaga ng iyong GCash account. Pindutin ang Payments, para tingnan ang buod ng mga naitalang kontribusyon at iba pang bayarin. Paano makikita ang iyong Certificate of Membership sa KMBA? Pindutin ang Certificate, upang tingnan o maaari mo rin i-download ang Blip Certificate, para may print. Panghuling icon na makikita sa Blip Plan Summary ay ang QR ID. Pindutin ang QR ID upang makita ang auto-generated QR code. Ito ay konektado sa iyong Blip Plan. Ito ay pangunahing ginagamit para i-scan ng mga area coordinator ng KMBA upang ma-monitor ng maayos ang inyong insurance status sa KMBA. Paano gamitin ang claim application? Kung ang claimant ay hindi isang miyembro, kundi isang benepisyaryo ng miyembro, ang pagpindot sa Claim button ay magre-redirekta sa kanya sa claim application page. Kung ang claimant ay isang miyembro, maaari rin nilang pindutin ang gitnang icon upang mapunta sa pahina ng MBA plan at mag-apply ng claim sa kanilang Blip Plan Summary. Para sa mga miyembrong nagnanais mag-claim, maaari nilang pindutin ang Apply Claim na button para magpatuloy sa claim application form. Ito ang unang pahina ng claim application form kung saan ang claimant ay kinakailangang ilagay ang details ng miyembro. Pindutin ang Continue upang magpatuloy sa ikalawang pahina. Ang claimant ay kinakailangang punan ang mga sumusunod na detalye sa application type at claimant details. Kung ang uri ng aplikasyon ay hindi resignation ng miyembro, kinakailangan na mag-scroll pababa ang claimant upang punan ang iba pang mga detalye. Para sa pagkamatay o pagpapahospital ng miyembro o legal dependent ng miyembro, kinakailangang punan ng claimant ang mga sumusunod na detalye na angkop sa ina-applyan na claim. Sa aplikasyon na may kinalaman sa ospitalisasyon dahil sa aksidente sa sasakyan, pindutin ang Motor Vehicular Accident Hospitalization na button at kailangang piliin ang nag-a-apply ang Oo sa parteng ito, pagkatapos ay i-scroll pababa para tapusin ang iba pang mga detalye. Kung ang pag-a-apply ay nauugnay sa hospitalisasyon dahil sa aksidente sa sasakyan, kailangang punan ng claimant ang mga sumusunod na detalye. Pindutin ang Continue para magpatuloy sa ikatlong pahina. Ang mga kailangang dokumento ng KMBA ay ipapakita dito sa attachments. Ang claimant ay dapat handang mag-upload ng kanilang pinakabagong ID mula sa gobyerno. Kung ang ina-apply na claim ay ang dahilan ay pagkamatay, kinakailangan mag-upload ang claimant ng picture ng death certificate na may registry number. Para sa acknowledgement box,
kinakailangang pumirma ang miyembro sa mobile phone, gamit ang kanyang daliri o touch pen. Ang e-signature na ibinigay dito, dapat pareho sa pirma na makikita sa isinumiteng government-issued ID ng claimant. Pindutin ang Finish upang isumite ang claim application form. Kailangang maghintay ang aplikante na maaprubahan ang kanilang aplikasyon ng KMBA admin. Mabuting mag-iwan ng mensahe sa chat page ang aplikante para sa mabilis na pakikipag-usap sa KMBA admin. Mga mahalagang detalye sa iyong mobile app account profile. Pindutin ang huling icon na makikita sa kanang ibabang bahagi ng iyong mobile phone upang mapunta sa app account profile. Upang magpalit ng larawan ng profile gamit ang camera o gallery, diinan ng matagal ang profile icon at pumili ng iyong gagamiting profile picture. Sa Details button, ipinapakita ang iba pang mahalagang detalye ng iyong account. Pindutin ang Others para sa iba pang features ng iyong profile. Sa Others button, pindutin ang alinman sa mga sumusunod na button ang maaaring makatulong sa iyo. Sa ibabang bahagi ng app ay makikita ang Logout button. Pindutin ang Logout button kung nais mag-logout sa iyong account. Sa KMBA magpasiguro para ikaw at ang pamilya mo ay laging protektado. Maraming salamat po.